Isa pong matinding impormasyon, mga sangkay, ang inilabas ngayon ng Prime Minister ng bansang Israel. Abay, inatake daw po, mga sangkay, ang mga nuclear sites nitong Iran. Hello guys, this is me, Sangkay Janjana. I'm back for another vlog today. Kamusta po kayong lahat, mga sangkay, at naway nasa mabuti po kayong kalagayan. Sa mga solid sangkay na nanonood ngayon, mag-comment po kayo sa ibaba ng hashtag solid sangkay kasama po ang inyong mga lugar. Alright? Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. At sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe dito sa ating channel, makikita nyo po yung subscribe button sa ibaba. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Para siyempre, mapabilang kayo sa dumaraming mga solid sangkay dito sa YouTube at Facebook. Alright. Ito kasi, mga sangkay, meron pong pasabog itong Prime Minister ng bansang Israel. Kinumpirma daw po ni Netanyahu na talagang tinarget daw po nila ang mga nuclear sites nitong bansang Iran. So, gaano kaya katotoo ito, mga sangkay? Kasi, itong Israel ay nagkaroon po ng isang malakihang pag-atake, mga sangkay. Papunta po sa Iran, nakaraan. At dito, mga sangkay, tila baga sa pag-atake na yun, parang nagbigay lamang po ng mensahe ang Israel na, hey guys, kayang-kaya namin pasukin ang inyong bansa. Kapag kayo ay gumanti sa amin, may kalalagyan kayo. Pero ang matindi pala nito, mga sangkay, sa pag-atake na yun, ang nuclear sites ay pinuruhan daw po nitong mga sundalo ng Israel. O, tingnan po natin ang balitang ito, mga sangkay, kasi dito daw po inilabas ni Netanyahu ang impormasyon. Moving on, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu has said that Israel's last month attack on Iran degraded its defense and missile manufacturing capabilities and also hit an element of its nuclear program. Nako, mga sangkay. Ayan na nga po. So, talagang inano nila, mga sangkay. Matindi po yung kanilang paghihiganti. Dahil maging itong mga nuclear program, mga sangkay, nitong bansang Iran, napabagsak po nila. So kung totoo ito, mga sangkay, ano pa ang magiging laban ng Persia o Iran sa Israel ngayon sa digmaan? Ito pa naman, mga sangkay, ang sinasabing posibleng pag-ugatan ng Third World War. Just in case, napuputok talaga yung all-out war ng dalawang bansang ito. Dito baka mas sumabog pa, mga sangkay, itong escalation ng digmaan dyan sa West Asia. In a speech in Parliament, Netanyahu said it's not a secret that a specific component in their nuclear program that was hit in the October 26th attack. However, he added that the strike did not block Iran's course to a nuclear weapon. O ayan, mga sangkay, itong nakikita nyo, ito po yung actual na pag-atake ng Israel, mga sangkay. Gamit po yung kanilang Air Force, ha? Hindi po basta mga missile lamang na pinapalipad, kundi Air Force mismo ang pumasok doon sa bansang Iran. We will still be tested for our ability to thwart the Iranian nuclear program. It's not a secret, it was published. There is a specific component in their nuclear program that was hit in this attack. Ayan, no? Tinamaan daw po nila itong sinasabing component in Iran sa kanilang nuclear program. Pero, itong isiniwalat po niya, mga sangkay, hindi ibig sabihin daw po nito, hindi na po sila makakagawa ng nuclear pa. So, possible pa rin, mga sangkay. Pero alam naman po natin kung gaano kahanda itong bansang Israel. Pagdating din po sa nuclear, isa rin po sila sa meron yan, mga sangkay. Kaya nga lang, sabi ko nga, mga sangkay, ang nuclear, ginagamit lamang po yan sa mga delikado na pong sitwasyon. Halimbawa, mayroon pong problema na at hindi na po nila makontrol ang kanilang kalaban, mga sangkay. Kinakailangan na po nila ng emergency exit or emergency weapon. Yan po ang nuclear, mga sangkay. Gagamitin nila laban sa kanilang kalaban. Kaya nga, mga sangkay, di ba yung Russia ngayon, hindi po nila ginagamit basta-basta yung nuclear.
Kahit po nakatalo na sila sa digmaan, ayon sa report, hindi pa rin po nila ginagamit ang kanilang nuclear. Bakit? Pang ano kasi yan, mga sangkay? Kumbaga, pang last option na po yan. Hindi po yan basta-basta ginagamit. Delikadong-delikado po yan. The remark on Iran was made at the Knesset during a session that was called to discuss 101 hostages still held by Hamas in Gaza. Opposition lawmakers shouted and some were asked to leave, while hostages' families who were watching the discussion from the gallery were asked to clear the area. חבר הכנסת דוידסון, קריאה שלישית. אתם לא מנהלים את המליאה, תודה רבה. Israeli Ito po, mga sangkay, doon sa Israel. Sa gitna po ng pagtitipon ng mga leader nila, mga sangkay, mayroon pong may opposition po na nag-amok. Prime Minister also told lawmakers that President-elect Donald Trump shares his concerns about the threat posed by Iran. Netanyahu said in his conversations with Trump, they did not discuss policies or methods of operation, but both leaders see eye to eye on the Iranian threat. He said Israel's ability to act against Iran's nuclear program will be reevaluated together with the White House once Trump takes office in January. שגם אני רוצה שוב להביע I want to emphasize my great appreciation for the USA and say that in my conversations with President-elect Donald Trump, we did not talk about the methods of operation. We did not discuss policies. There is time until the president will take office. But I can say that we see eye to eye on the Iranian threat. עין בעין את האיום האיראני. Okay. So ngayon napapasok po itong administrasyon ni Donald Trump, mga sangkay. Ito po ang magiging isang malaking problema ng bansang Iran. Kasi nga po, sinampulan na po dati yung Iran, mga sangkay. Isa sa mga top general ng Iran, ang nadali po ni Donald Trump. On the spot, mga sangkay, pinatira ni Donald Trump at hindi po nakaligtas. Kaya ngayon, mga sangkay, kumbaga kakabahan po talaga itong Iran dahil maliban sa malakas ang kanilang kalaban na Israel, andyan pa po yung bansang Amerika at ang malupit dito, itong papasok na administrasyon mas may kakayahan at hindi po puppet ng deep state. So kaya po niya, mga sangkay, na tulungan itong Israel ng all out nang wala pong kumukontrol o wala pong humihindi. Kasi kay Biden, mga sangkay, yung deep state kasi ang nasa likod eh. 'Di ba? So ngayon, mga sangkay, isiniwalat ng Prime Minister ng Israel na nadali nga po nila itong mga nuclear sites ng Iran. So anong possible na mangyayari sa susunod? Until now, mga sangkay, hindi pa po nagsasagawa ng paghihiganti ang Iran. Ito nga ba ang dahilan? Dahil nga ba napuruhan ng gusto ang kanilang Air Force? Kung kaya't hindi po sila makalaban ngayon sa Israel. Well, alamin po natin yan. Kasi marami pang susunod na mangyayari dyan. Okay? So ano po ang inyong komento? Just comment down below. Meron po tayong isang YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Dito nag-upload po tayo ng mga magagandang content. Mahalagang impormasyon, mga sangkay, ang malalaman nyo po dito. Dahil nga po, dito naglalabas po tayo ng mga content patungkol sa propesiya na nakasulat sa Biblia. Alright? So ano po ay magpapaalam? Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.